So hello sa mga ka-J-Vlog. Ayan, medyo nasa kotse kasi tayo. And welcome ulit sa panibagong video. And for today's content ng isang bagong labas sa smartphone today, which is the Honor X7D. Maganda kaya to? Tara, check natin. Mga ka-J-Vlog, for today's content nga, i-unbox na rin natin finally itong Honor X7D. So on the way kasi kami sa palengke, syempre vlog muna tayo para naman din mayroon tayong extra time natin maghamit. So yun nga, Honor X7D kakalabas lang dito sa Philippines noong October 2025 with the price tag na around, I think ito isa sa 8,000 pesos. Hindi, 9,000 ata to, and then yung isa, yung 512 is almost 10,000 pesos. Pero kung gusto nyo makuha ng mura lang ang Honor X7D dito sa ating view product, sa gilid ng ating video, mura at bagsak presyo lang po. So again, dyan lang kayo bibili sa ating view products mga idol. Mura-mura lang to. Pwede nyo siya makuha for as low as 7,000 pesos. So nakuha ko tong smartphone na to is around 7,000 plus. Pag kayo, again, na depende po sa user yung voucher, pero up to 1,000 pesos po ang pwede nyo makuha ang discount. Napakalaki po na makukuha nyo discount dito sa Honor X7D. So again, itong napili nating color is yung Desert Gold. And sinasabi nga, or minamarket to ni Honor na all angle water resistant, pero may nakikita akong marketing na nilulublob sa tubig ang Honor X7D, na which is hindi po advisable. Kasi ang IP rating lang nito is IP65 water and dust resistant, meaning pwede lang siya mabasa sa tubig with certain kind of pressure, mga talsik-talsik lang. Pero pag na-submerge is a big no-no dito sa X7D, dahil lang pwede lang masubmerge sa water na water resistant na smartphone is IP67, IP68 and IP69 water and dust resistant. So tara mga J-Vlog, samahan niyo ako i-unbox itong Honor X7D. So ito yung box ng Honor X7D. At ayan, meron tayong nakalagay dyan AI button. So para siyang nagre-represent din sa action button din sa iPhone, diba? So check natin yan later. So gilid, walang ganong specs sa mga box niya, pero ang napili nating color is yung Desert Gold, and it is an 8GB 256GB of internal storage. So open na natin ang X7D. So ito na yung smartphone. Let's check kung ano pa yung mga inclusions niya. Meron tayong power brick. Si paring brick nandito. Honor Supercharge siya. Ayan. Meron tayong USB Type-C cable. Nandito si Baby SIM eject tool. And of course, si maring jelly case ay present sa ating video. And meron tayo dito ang Honor user manual or safety guide, I think. So yun lang naman yung content ng box. So let's proceed dito mismo sa smartphone. Ito na ang Honor X7D. So check na natin siya in Desert Gold. So in 3, 2, 1. Ayan. So yung Desert Gold nito, nagre-resemblance siya for me sa Desert Titanium ng 16 Pro Max. Napakaganda ng pagka-gold nito mga idol. Ano siya, parang light gold. Pero very very premium tignan itong Honor X7D. Napakaganda, minimalist in design, pero elegant yung kanyang color. Sobrang premium. And we have here the camera module na square shape na sobrang laki, pero in reality, ito lang po ang camera niya, itong dalawang to. We have here a design na 108 megapixel daw siya and a flash. Matte finish overall, polycarbonate back, plastic frame din. And dito sa right side, nandito ang ating power button and yung volume rocker. And of course, ito yung fingerprint scanner. Sa taas naman, meron tayong IR blaster and microphone. Sa left side, ito yung sinasabi ni Honor na AI button na mamaya check natin yan. Meron tayong SIM tray. So sa SIM tray, let's check kung hybrid ba siya or hindi. And I think umuuso ngayon, sabi na nga ba, is hybrid SIM card slot na ang umuuso ngayon mga idol. So dual SIM siya. I don't know kung expandable siya sa micro SD card. Wala parang hindi siya for micro SD card. I-check natin yan sa ating review. So ito yung SIM tray niya, kabilaan.
I don't know, tignan natin ito mamaya kung expandable ba siya. Microphone, Type-C port at speaker grills. And syempre, nandito ang kanyang screen protector. Pre-installed na siya mga idol. So, open na natin si Honor X7D. Habang nag-o-open, ilalagay natin si Marin Jelly Case. Ayan, Honor, powered by Android. So, lagay nyo muna si Marin Jelly Case as your temporary case para makita pa yung napagandang color na itong smartphone na to. So, setup ko muna to. Balik ako kayo. So, ayan, na-setup na natin si Honor X7D and sad reality, hindi po expandable ang storage na itong device na to. So, kaya pala ganun yung SIM tray niya kakaiba. So, not expandable. 256 naman ang kanyang internal storage. Okay. So, check natin yung quick details na itong Honor X7D sa about phone niya. So, Qualcomm Snapdragon 685 siya. With 720p resolution, yun din nakakalungkot, 6500 mAh battery. 233GB na lang ang natirang storage niya. Android 15 and sa display niya, syempre meron tayong refresh rate up to 120Hz screen refresh rate naman tayo dito sa Honor X7D. Ayan. Ito yung kanyang AI button. So, pinindot ko siya. Ayan, AI Mobile Assistant. Ayan, para siyang action button nga yan, no? Turn on flashlight, calculator. Para siyang shortcut button. And, ayan, pwede nyo organize kung anong gusto nyo. Tingnan natin pag naka-off, nag-on ba siya. Yes, nag-on naman din siya. Ayan, no? Mobile Assistant, turn on flashlight. O, diba? Pag diniinan, hindi. Pero maganda dito, may always on display din siya. Yun mga ka-J-Vlog, now na unboxan natin ng Honor X7D. This time is, bibigay ko sa inyo yung first impressions ko dito sa smartphone na to. Sa kanya, now na hands-on na natin siya. Syempre, iba yung first impressions natin nung nagbe-base lang tayo sa specifications. Iba rin ang ating pananaw ngayon when it comes sa hands-on or nagamit na natin itong smartphone na to. Unang-una, latag na natin chipset. So the chipset is a Qualcomm Snapdragon 685. I know ibang mga consumers ay magiging skeptical sa chipset na yan, lalo-lalo na of course when it comes sa kanyang SRP. Syempre, it's a big no-no when it comes sa Qualcomm Snapdragon 685 dahil the Qualcomm Snapdragon 685 is a low-powered chipset sa ganyang presyuhan. Pero kung ang 685 makuha nyo ng 6,000 below, medyo acceptable. Syempre, always manage expectation. Sa smartphone na bibili nyo, magbe-base pa rin tayo, of course, kung magkano lang natin nakuha ang ating mga devices. So, the Qualcomm Snapdragon 685, perfect fit yan for devices na mga 6,000 pesos below. So, ito is 7,000. Pwede nyo makuha ng 7,000 pero sa kanya SRP is 9,000. For me, it's a big no-no sa kanyang chipset. Pero again, the chipset, hindi po mabagal yan. It can handle day-to-day tasks. It can handle pretty much na mga modern games, ML, Honor of Kings, COD. Pero Genshin Impact, huwag nyo na-expect dahil syempre nag-frame drop to from time to time even sa lowest settings. So, yun. The chipset, I know yung iba magiging skeptical, lalo na ako rin. Medyo mataas pa ang kanyang presyo for its chipset. Pero again, hindi ko po sinasabi na mabagal ang Honor X7D. Meron pa rin mga consumers as long as yung performance ng smartphone nandun, hindi siya mabagal, nagagamit nila, ay okay na sa kanila ang chipset. Basta meron silang ibang tina-target din na specification doon sa smartphone na bibili nila. Like this Honor X7D, meron siyang minamarket nga ngayon dito, like the IP65 water and dust resistant. Yes, magandang protection, 65, pero meron pang mas maganda protection na ibang brand like the Vivo Y21D, IP68, IP69 water and dust resistant, bagong-bago lang for an entry-level smartphone. Ito, IP65. Gusto ko mabilis din siya asawa. Okay, kalma. So, yun, IP65, I think nagiging normal na yan sa mga entry-level smartphones today. And yes, maganda na may protection siya, pero yun nga lang, medyo nadidisappoint ako sa mga ibang minamarket to na sinasubmerge sa water. Kasi syempre nagkakaroon yan ng misleading sa mga ibang consumers natin na akala nila na pwede talaga tong gamitin underwater or pwede talaga masubmerge literally sa tubig. Hindi po. Pwede lang siya, ayan, for example, accidental drop, saglit nyo lang to nabuhulog sa tubig, nasubmerge siya na sobrang saglit, meron yung protection. Pero pag nagtagal yan ng 30 seconds or 1 minute,
pwedeng ma-compromise yung smartphone nyo dahil mababa ang kanyang ingress protection. So again, pwede lang ito mga natalsikan sa tubig. For example, ilagay nyo to sa mount ng motor nyo, umulan, ayan, may mga protection tayo sa ganyang mga senaryo sa Honor X70. Next, yung display. The display, medyo na-disappoint ako to be honest when it comes specs wise. Wow, 10,009 to 10,000 pesos SRP pero TFT LCD display for me is a big no-no din. TFT is for budget smartphones. Consider natin na ganitong mga display dapat AMOLED, di ba? IPS pwede pa siguro basta may ibang specs na bumawi. Pero most na mga smartphones sa ganitong price tag AMOLED na. TFT for budget meal lang yan mga J-Vlog. Yun lang naman ang na-disappoint ako. And of course the resolution HD plus 720p rin for a price tag na 7,000 pesos minimum ay hindi rin perfect mga J-Vlog. Dapat Full HD plus 1080p na at least. Kasi usually rin mga ibang competitors ng Honor X70 magaganda na rin ang display. Minsan pa nga iba curve pa, diba? So ang pinaka nagustuhan ko lang to be honest sa Honor X70 when it comes sa display, screen size, yung needs of brightness at 120Hz screen refresh rate. Maliwanag or maganda yung brightness ng Honor X70 mga ka-J-Vlog. For me, magagamit nyo rin naman siya sa outdoor. Next mga ka-J-Vlog, sa RAM at ROM, very generous ang Honor pagdating sa RAM at ROM ng devices nila. So ang pinaka minimum is 8GB 256 at ang pinaka mataas is 512 bytes. So biruin mo for a price tag na 10,000 pesos, possible pwede nyo makuha 9,000. 512 gigabytes, huge advantage yan ng Honor X70 mga ka-J-Vlog. So yun ang isang magiging buying factor ng mga ibang consumers dito sa device na to, yung kanyang plenty of storage sa murang halaga lang. 256 acceptable yan, 7,000 pesos, okay na okay. Pero yung 512 talaga, yun ang the best sa kanyang presyo. Next, camera. So sa camera, huwag kayo malilin lang. It's a dual rear camera setup, pero ang design niya is for quad rear camera. So square shape camera module. Itong dalawang nandito na bilog is flash at design. Yung sa kabila is mga lente yan at 108 megapixel po ang main camera nito. So stay tuned lang sa ating full review dahil doon natin may ika-camera test ang Honor X70. So mga ka-J-Vlog, the battery is huge advantage din ng Honor X70 dahil napakalaki, 6,500 mAh na removable battery po itong device na to. Hindi lang yon, pag na-lowbat siya, the fast charging rate, love nakalak si Ijin ha, the fast charging rate is 35 watts. So biruin mo ha, napakabilis lang po mapu-full charge nitong device na to. Salamat sa kanyang 35 watt fast charging. Tulad din sa mga ibang reviews ko, pag 6K battery talaga, at least dapat 33 watt fast charging. Pero dito sa Honor X70, okay naman, 35 watt, mabilis din po yan mga ka-J-Vlog. So yun mga ka-J-Vlog ang ating first impression so far dito sa napakaganda rin na Honor X70. When it comes sa design, gustong gusto ko yung color nito. Ang mas magandang kunin yung color is itong desert gold. Para siyang desert titanium ng iPhone. Very sleek naman, very premium tignan, minimalist pero elegant tignan itong smartphone na to. So kung interested nga kayo dito sa Honor X70, abangan nyo na lang full review ko dahil doon ko bibigay yung final verdict ko and of course game test natin dito sa smartphone na to. So ayun mga ka-J-Vlog ang ating unboxing hands-on dito sa Honor X70. Kaya kung interested kayo sa smartphone na to, click nyo na itong view products natin dito dahil mura at bagsak presyo lang itong smartphone na to dyan, kasi up to 1,000 pesos off po na voucher ang pwede nyo makuha upon purchasing the Honor X70 dyan. So yes, for me, medyo 50-50 tayo sa ibang specs ng Honor X70. Ang pinakasulit lang dito is yung kanyang storage, battery, brightness, and camera. Pero again, to be honest, yung mga ibang specs na ito hindi bagay po sa kanyang presyo. Kaya nga pag nakuha nyo ng 7,000 pesos to dito sa ating view products, napakasulit din naman nitong Honor X70.